Magandang araw mga kapwang Pinoy. Sa bidyong ito ay magtatalakay tayo sa kasaysayan ng ating lengguwahe, ang Pilipino! Bakit nga ba importante para sa atin ang wikang Pilipino? Unang-una, ito ay ang wikang nasyonal ng ating bansa. Pinapahalagahan ito sapagkat dapat natin husayin at tanggapin ito ng buong buo. Dahil rin, nagsisilbing parehong kasangkapan sa komunikasyon sa ating magkakaibang mga isla at dialekto at isang simbolo ng ating pagkakaisa. Alam niyo ba, matagal na tayong sibilisado bago pa tayo isinakop ng mga Kastila. Ang baybayin o ang tinatawag na sinaunang Tagalog ay ginagamit sa iba't ibang pangkat etniko ng ating bansa. Bago pa man tayo sinakop ay may konkreto na tayong pamaraan sa pagsisiyasat at pagkakaisa. Panahon ng mga Espanyol. Noong 1521, nagtagumpay ang mga Kastila na sakupin ang Pilipinas sa pamamagitan ng isang ekspedisyon na pinamunuan ni Ferdinand Magellan. Hindi nagtagal, napagtanto ng mga Kastila na ang Pilipinas ay may iba't ibang dialekto na naging dahilan upang matutunan nilang katutubong wika upang maipalaganap ang kanilang paniniwala sa Kristyanismo. Nakalap ang pananampalataya sa iba't ibang probinsya at isla sa Pilipinas, lalo na sa Luzon at Visayas. Noong 1550, nagpasya ang mga Kastila na itatag na ang mga paaralan ay dapat magturo sa mga mag-aaral na magsalita ng Espanyol. Ngunit hindi ito nagtagal. Dahil dito, nagtatag ng isang lengguwahe ang Pilipinas na gayon pa man tinatawag na Filipino. Panahon ng mga Amerikano. Noong 1898, nang salakayin ng mga Amerikano ang Pilipinas, ang kanilang mga kautusan at proklamasyon ay una nang isinulat sa parehong Ingles at Espanyol. Naging multilingual ang Pilipinas at hindi kalaunan napalitan na ng Ingles ang wikang Espanyol. Lalong nagbago ang sitwasyong panwika ng Pilipinas dahil nagdagdag ang wikang Ingles. Sa panahon ng Amerikano, ginagamit ang Ingles bilang wikang panturo at pantalastasan. Panahon ng mga Hapon. Kilala bilang gintong panahon ng Tagalog, noong 1942, nilikha ng isang grupo na kilala bilang purista bilang tugon sa paglapag o pagdating ng mga Hapones sa mga baybayin ng Pilipinas. Ninanais ng Hapon na maging opisyal na wika ang Pilipino sa kasulatan. Di kalaunan ay ang Nipongo at Tagalog ay kinalala bilang mga opisyal na wika. Pagdiriwang ng linggo o buwan ng wika. Ang buwan ng wika ay isang taon ng pagdiriwang sa Pilipinas na ginaganap tuwing buwan ng Agosto. Ito ay pinalawig ng pagdiriwang ng linggo ng wika na pinalawig noong Enero 15, 1997 sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 1041 ni dating Pangulo Fidel V. Ramos. Ang kasalukuyang panahon. Ang wikang pambansa na Filipino ay malawakan pa rin ginagamit ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Ngunit ito na ay hindi puro at nahahaluan na ng maraming banyag na salita. Dahil sa impluwensya ng teknolohiya at pag-aaral ng internasyonal na wikang Ingles sa mga paaralan, ay ang mga salitang Pilipino na nakakalimutan na ng marami. Sa kabila nito, marami makabayang grupo pati na ang gobyerno ang nagsusulong ng mga gawain upang panatilihin ang ating pambansang wika tulad ng selebrasyon ng buwan ng wika tuwing Agosto at ilang pantimpalak sa pagsulat at pagkikipagtalastasan gamit ang Filipino. At diyan matatapos ang ating pagtatalakay. Salamat sa